Good day, STEM students. This is Felman L. Maninang, your General Physics 1 teacher. So, to help you in your activity sheet quarter 2, activity 8, entitled Graphical Representation of Simple Harmonic Motion, we will be talking about wave equation. So, first, I will discuss a sinusoidal wave. So, this is the most common representation of a wave. Although, alam naman natin na maraming uri na wave. We have um, mechanical wave and electromagnetic wave na kaiban nila yung presence or absence ng medium. Tapos do sa mechanical wave, we have longitudinal and the transverse wherein ang kaibahan naman nila is the direction of the particles at saka yung wave motion. So, ang common representation kasi ng wave is a sinusoidal wave. Dito natin kinukuha o hinuhugot yung mga wave equations natin. Okay, so dun muna tayo sa common misconception. Kasi yung common misconception dito, iniisip nila that this shape of the wave is fixed. So, hindi siya gumagalaw. Pero hindi po ganon. Ang sinusoidal wave kasi, ang kakaiba dito, hindi lang po siya yung y with the function of x. Actually, hindi lang yung displacement. Meron pa siyang time component. So, meron kang displacement. At the same time, meron siyang time. And remember, if you have displacement and you have time component, you have a velocity. So, ibig sabihin, nagmo-move siya. So, hindi siya stationary dyan. Nagmo-move yung wave na yan. And then, yung pag-uusapan natin mga properties, no? Una, yung amplitude. So, hindi ko na siya ibibigay yung mathematical equation for amplitude kasi hindi naman natin siya gagamitin ngayon. Although, do sa simple harmonic motion, meron tayong equation for maximum displacement or the amplitude. Now, for this discussion, for this wave equation, this is just the height of the wave. So, siya nag-i-indicate kung gaano kalaking energy yung possessed ng wave na yun. Pero yun lang yung gamit muna natin sa kanya ngayon. Hindi natin siya kukumputin. So, usually given lang siya kapag wave equation ang pag-uusapan. And then, wave velocity. So, alam nyo na yan. Wave velocity is expressed mathematically as V is equal to lambda F or the wavelength times frequency. And remember that frequency and reciprocality is period. You could also write that as wavelength over period. Pero hindi kasi yun yung common expression for that. The common mathematical equation for wave velocity is lambda F. Okay? And then, wavelength. So, ano bang wavelength? Nung bata kayo, sabi, wavelength is the distance between crest to crest, trap to trap. So, madali lang yun. Paano pag dito kinuha? Midpoint to midpoint. So, ito midpoint din naman to. So, hindi po ganun. So, sa activity sheet natin, discuss natin doon na this is the distance between two consecutive, yung dapat yung tingnan magkasunod, in phase portion of the wave. So, ano ba sabihin ng in phase? So, ang in phase kasi, same position, same direction. So, kung pataas yan, bago bumaba, yung kasunod na pataas bago bumaba, yun yung crest natin. Dito naman, kung pinakababa yan, na bago tumaas, yung pinakababa, bago tumaas na kasunod. So, yun po yun. So, kapag nandito ka sa midpoint, kung ang direksyon niya ipababa, so yung kasunod, kasi ito midpoint din to eh. So, kung ito hanggang dito lang, half wavelength lang yun. So, para makita mo yung buong wavelength, yung kasunod na pababa rin na midpoint. So, lahat na yan, na any position, same position, with same direction, is your wavelength. Yung magkasunod na same position, same direction. Ang tawag doon, in phase. And then, mathematically, we could express that as wavelength is equal to velocity over f. Transpose lang yan galing sa wave velocity. And then, sabi ko nga kanina, dahil na frequency is reciprocal niya period, pwede mo siya isulat ng ganito. Again, hindi yan yung common representation of wavelength. So, ito yung ginagamit, V over F. And then, angular velocity. Yan, masarap pag-usapan to kasi parang matalino pag yan ang binabanggit, no? So, anong kaibahan ng wave velocity at saka angular velocity? Basically, yung wave velocity, straight line velocity or tangential velocity. Yung angular velocity, this is the radians per unit of time. So, yung habang umiikot ka sa circular path, kung naalala nyo pa, sa circular motion, kung gaano kalaki yung pagbabago ng displacement doon, yun yung angular velocity mo. So, mathematically, nakuha na natin dati yan, it is just 2 pi, radians yan, multiplied to the frequency or the number of waves passing per unit of time. So, ang unit niyan, di ba, 2 pi is radians, tapos frequency is second, 2 radians per second. So, yung wave velocity kasi, meter per second. Okay? And then, finally, wave number, ito yung bago. So, yung K, hindi siya constant dito, ano? So, it is just a symbol for wave number wherein it is expressed as 2 pi over wavelength. So, yung radians per meter. So, para may idea kayo, ilang
ilang wave, no? Sa bawat wavelength, yung ilang regions yung meron tayo sa bawat wavelength niya. Okay? So radians per meter natin. And then since V is equal to wavelength times frequency, and wavelength is equal to 2 pi over k, and F is equal to angular velocity over 2 pi. So ito yung nabaligtad sa activity sheet natin, ha? Pasensya na. So na-correct ko naman, no? Kasi iba yung lumalabas yung kino-compute ko na. So na-correct ko naman siya. Baliktad lang yung equation sa dulo kasi baliktad nga yung pagkaka-express dito. Okay. So, ito po yun. Pag pinagsama natin yung dalawang equation, we have 2 pi over k. Mapansin nyo dati, nasa ibabaw si k. So, baliktad na po yan. And then, angular velocity over 2 pi. Now, since these two is the same, cancel na yan. May iwan, ito yung nabaliktad. Angular velocity over k. Okay, so paki-correct na lang po. So, ito po yung equation for wave velocity. So, paano ko napansin? Angular velocity kasi is radians per second. Tapos, dito naman is radians per meter. So, dapat nasa ibabaw si meter, di ba? So, sabi ko, parang baligtad. Yun, tinrace back ko. Baligtad nga. So, angular velocity over k siya. Isa pang paraan yan. Gamit yung wave equation later. Pwede mo na makuha ron yung wave velocity kahit hindi given yung frequency at saka wavelength. Okay. So, phase. Ito yung medyo masalimuot. So, yung phase, ang pinaka-common na binibigay sa atin kapag word problem is itong part na to nakadikit dito. So, itong part na to, ang value niya is 2 pi. Pi over 2. So, bakit ito madalas nakadikit dito? Para ma-indicate na rin yung kanyang amplitude o yung kanyang maximum displacement. Kaya kapag nandito yung pinakatuktok ng wave nakadikit sa line na ito, sa 0 point natin na to, sa time or sa displacement, ang value ng P or phase natin is pi over 2. Now, if ever na ganito, nagsimula siya pataas. Okay? Na pwede naman na hindi ibibigay yung amplitude, ang value ng P mo ron is hindi 0. Ano yung value dito? So, tingnan natin sa 360 kasi pataas to eh. Ang value mo is 2 pi. So, kasi one complete revolution na yan eh. So, 2 pi sa part na ito. Tapos, kapag pababa naman sa 180 sa half wavelength, ang value niya is pi. Now, anong kaibahan nun? Mag-iiba lang yan sa sign. No, yan lang yan. Pero yung numerical value niya, parehas lang. As minsan, medyo kung tamang trip pa yung professor nyo sa college nyo, baka ilagay pa yung sa gitna. Okay? So, usually sa 60 saka sa 30. So, sa 60, ang value nun is pi over 3. Kapag sa 30, pi over 6. So, halimbawa, sumobra pa siya. So, 110 siya. 120 siya. So, 2 pi over 3. So, hindi naman ako ganun kasalimuot. Pero pag dumating yung mga pagkakataon, at least magamit nyo lang itong diagram na to. Yung mga value na yan, depende yan kung ano yung didikit dito sa line na ito. So, kung saan kayo mag-isimula. Kasi remember, moving kasi itong wave na to eh. Pero yung common is the amplitude, yung maximum amplitude natin, ang value nun pi over 2. Or kung ganito, ang value nun is 2 pi. So, yan lang yung common na gagamitin ko muna. Okay? Pero pagka nag-proceed kayo sa engineering, sa physics, yan, makikita nyo, ito yung sinasabi natin ni Sir, na maraming possible value yung phase. Diba? Ito lang yung mga konti. Pwede pa kasi kung tamang trip pa talaga yung professor nyo, pwede pang 13 degrees, mga ganun. Meron naman computation yon, conversion ng degree into radians or radians into degree. So, aralin nyo na lang yung madali lang naman yun. And then, sinusoidal wave equation. Ito na yung huling part. So, yung sinusoidal wave equation, papansin nyo, y is in function ng dalawa, hindi lang isa. So, sa mathematics nyo kasi, di ba, y is yung function niya, x. So, may relationship sila ng dalawa. So, dito, dalawa yung karelasyon ni y. So, si displacement at saka si time. So, may time component. Kasi kung x lang to, yun yung sinasabi ko kanina na napapagkamalan kasi nila stationary. Pag stationary kasi, maraming mawawala rito. Hanapin ko may video na sa YouTube eh. No, kahawig na to, pero mawawala yung time component. Kaya siya humaba ng ganito dahil sa time component. Okay? Kasi nga, gumagalaw yung ating graph. Hindi po siya stationary. So, dalawa po siya. May displacement at may time. Is equal to amplitude, sine, tapos ito, close parenthesis. Tapos yung sagot dito, kasi hindi siya difference, hindi siya sagot nung term na ito, yung kx, ito yung wave number multiplied to displacement minus the angular velocity times time plus the phi. So yung phi again,
pwedeng binabanggit, no? Pwedeng binabanggit sa problem, or titingnan mo kung naka-drawing siya, titingnan mo kung anong bahagi ng wave yung nakadikit. So dalawa lang naman yan, kung nakaangat sa amplitude, pi over 2, kung nakababa, nakadikit sa 0, 2 pi. So kapag tamang trip yung professor nyo, good luck na lang. Okay. So yung sagot na ito, kukunin mo yung sign. Remember lang na ang mga unit na nandito ay naka-radians. So may nagtatanong kasi sa akin, no, no last week may nag-PPM na, sir, parang iba yung sagot. Kailangan nyo muna siyang pindutin sa radians. Sa sunod kong video ipapakita yan. Ano bang gagawin mo na bago ka magpindot ng sign? Okay? Kasi naka-radians po dapat. Dahil mga rad tong mga to eh. Okay? Now, itong sign na to, ginagamit kapag yung wave is moving towards left. Right, sorry. Papuntang kanan, papunta rito, papuntang kanan, yung wave natin. Yun yung common movement ng wave eh. Papuntang kanan. Pero, if ever na talagang tamang trip, yun yung professor o yun yung teacher, pwede niyang baliktarin yun. Yung wave papunta sa kaliwa. Gagawin mong plus to. Indicating that the wave is moving in opposite direction. So, ito lang naman yung binabagong, hindi ito. Okay, ito kasi kung saan ka nagsimula eh. Sinasabi niya kung saan ka nagsimula. Ito naman, sinasabi niya kung anong direction mo. Kung ikaw ay papuntang right, negative. Pagkapuntang left, positive. Nakakalito, no? Kasi sa integers, baliktad yun eh. Now, specifically, we could write that as ganito. Y, yung function niya, x saka time, is equal to amplitude, sine. Tapos, tignan nyo yung k. Nilagay na yung value niya na buo, yung 2 pi over lambda multiplied to displacement minus 2 pi frequency times time. So, ito yan, yung x dito, yung time dito, plus the p. Tapos, sir, pwede bang maging 0 ang p? Wala kasi siyang portion doon kung saan 0 siya eh. Yun eh, napakitinignan natin. Pero pwede rin siya lagyan natin ng 0 doon sa pinakasimula. Pero ako kasi ginagamit ko ron value 2 pi. Though, hindi naman mag-iiba, no, yung value niyan, no, kasi hindi naman makaka-apekto yun kapag nilagyan mo ng 2 pi, pag niradians mo siya tapos sinayin mo siya, hindi siya makaka-apekto. Yung ibang part lang doon kapag balikan ko ha. So, halimbawa ito, ang binigay sa inyo pababa, dito yung niligay. So, ang gagamitin mo, hindi pi over 2, ang gagamitin mo 3 pi over 2. Anong kaibahan nun? Kaibahan nun, parehas silang numerical value, pero magkaiba sila ng sign. Mapapansin nyo yung maximum height dito negative. So, yun lang po yung effect nun. Okay? So, I hope learn about wave equation. Ay, tumunog ah. I hope you enjoyed learning about wave equation. In general physics, kalma lang.